Simula tayo ulit sa ating gawain sa gabing ito. Medyo pagtsagaan po natin, tuloy natin ang gawain natin sa gabing ito. Nasa Isaiah chapter 56 verses 9 to 10 po tayo. At biyaya ng Panginoon ay kakayanin natin ito. Okay, sige po, tayo ay magsimula sa pamamagitan ng pananalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito muli sa pagbibigay mo ng pagkakataon na kami makapag-aral ng iyong salita. Gabayan mo kami Panginoon, tulungan mo po ako na makapag-discuss ng maayos, maituro ang mga bagay na dapat na matutunan at maunawaan sa gabing ito. Tulungan mo po kami Ama, pinagkakatiwala ako po sa iyong lahat-lahat ng ito Amang Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Okay, sige po. Tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Huwag na po natin intindihin yan at yan ay mawawala rin. Kailangan magtuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon, anuman ang sitwasyon, anuman ang kalalagayan ng bawat isa. Hindi tayo kinakailangang mapigilan. Ano po, ang isang pinakamagandang bahagi ng buhay nating mga mananampalataya ay ang patuloy na naglilingkod sa Panginoon. At sabi ko naman sa inyo, if this is the last part, ay gagamitin natin ito para sa Panginoon. Magandang gabi, Ate Alma. Salamat po sa inyong pag-join. Sana sa pagkakataong ito ay kasama ang inyong mga anak, ang pamilya. Tuloy po natin ang gawain. Sige, tayo po ay magpapatuloy at ating pong lesson sa gabing ito, Isaiah chapter 56 verses 9 to 10. Noon ngang nakalipas na Sabado, natalakay na discuss ni Pastor Sam ang verse 8. At sinasabi dito sa verse 8, ipinangako pa ng Panginoong Yahweh sa mga Israelitang ibinalik mula sa pagkakatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kaniyang bayan. So itong binabanggit sa talatang 8 ay nagpapakita ng pangako. Ito ay isang propesiyang pangako ng Diyos at ipinapahiwatig sa mga Israelita na darating ang panahon na hindi lamang sila ang ililigtas ng Diyos. Darating ang panahon na mayroong mga idadagdag sa kanilang lipi o sa kanilang lahi. Hindi man literal na kalahi nila, pero ito'y idudugtong or isasama sa kanilang sa mga pinili ng Diyos na maliligtas. At ito nga ay naganap sa panahon ng Bagong Tipan, particularly simula sa panahon ng Acts chapter 9, ni Apostol Pablo nang siya ay piliin ng Diyos at italaga na magmisyon doon sa lugar ng mga hintil at lumawak ang gawain sa Asia Minor, sa Europa, sa Greece at sa iba't ibang dako pa. Ito ay natunghayan din natin yung kapahayagan doon sa Romans chapter 9, 10 at 11. Tumutukoy doon sa pagdaragdag sa pagliligtas sa mga hintil. Doon naman sa Ephesians chapter 3, didiscuss din doon na yung misteryo, yung hiwaga ng simbahan kung saan yung mga hintil ay isinama sa mga Israelita o sa mga Hudyo, which is sa kapanahunan ng Lumang Tipan. At even sa panimula ng Bagong Tipan ay parang imposibleng mangyari dahil sila ay dalawang lahi at itinuturing ng mga Hudyo ang mga hintil na mga maruruming tao. Pero sa pagkakataong ito, nangyari ang kalooban, ang kaparanan ng Panginoong Diyos na maisama sa lupon, sa kaniyang mga iniligtas ang mga hintil. Ayan po. So sa gabi, ito pong pagkakataong ito ay napakaraming beses nang natalakay sa Biblia, particularly dito sa Lumang Tipan, sa aklat ni Isaiah. At alam naman nating lahat na ito ay naging totoo. At tayo na mga mananampalataya sa kapanahunan ngayon ang nagkamit ng ganitong biyaya.
kasama tayo doon sa mga lahi ng mga hintil. Hindi tayo mga Hudyo, hindi tayo mga Israelita, pero tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makilala siya. Okay, doon po sa sunod na talata, yung verse 9, medyo nahirapan lang akong huminga. Medyo mabigat ang dibdib, masikip. Okay, sige, sabi sa verse 9, tinawag ni Yahweh ang ibang mga bansa upang salakayin at wasakin ang kaniyang bayan, tulad ng pagsalakay ng mababangis na hayop mula sa kagubatan. So ito'y nagpapakita doon sa nangyaring pagpaparusa o paghatol sa bayan ng Israel, particularly doon mismo sa Samaria at sa Jerusalem, na kung saan ginamit ng Diyos ang iba't ibang bansa, ang iba't ibang mga nasyon or bayan para turuan ang kaniyang bayan dahil sa nangyaring katigasan ng ulo at pagsuway sa kaniya. Ayan, at ito ay nakita na tutunan nating lahat, yung Israel, yung southern part ay nabihag ng Assyria, at ito namang Judah ay nabihag ng Babylonia. Magandang gabi po, Nanay Gertrudes. Salamat po sa inyo pong pag-join uli. Okay, itong talatang siyam ay nasa gitna ng isang propesiya at mensahe para sa mga tao ng Israel. Tinutukoy ng propeta ang moral at espiritual na kalagayan ng mga tao, pati na rin ang mga bunga ng kanilang mga kilos. Ang talatang ito ay nagsisilbing babala sa mga lumihis sa mga utos ng Diyos at tumalikod sa katuwiran, sa moralidad at sa katarungan. Ito ay isang panawagan para sa mga tumalikod sa Diyos na at yumakap sa kalikuan na darating ang panahon na sila'y hahatulan ng Panginoon. Again, lagi nating sinasabi na yung mga nangyari doon sa Lumang Tipan, particularly dito sa aklat ni Isaiah, ay mga simbolismo. Ito'y imahe, o sabi nga ng teacher namin doon sa Bible School, images of the things to come. Ang laman ng Lumang Tipan ay images o imahe ng mga bagay na mangyayari sa Bagong Tipan o sa kapanahunan ng simbahan. At ito nga ay nangyari. So itong binabanggit dito na pagpaparusa o paghatol sa mga Israelita na matitigas ang ulo o makasalanan sumuway kay Yahweh ay larawan ng gagawing pagpaparusa ng Diyos sa mga tao sa ating kapanahunan na hindi sumampalataya sa Kaniya. Kung paanong nabihag, kung paanong sila ay pinahirapan, ganoon din ang mangyayari sa mga taong ito. Ang talatang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang babala tungkol sa mga bunga ng pagtalikod sa Diyos at pagyakap sa kalikuan. Ito ay isang paalala ng pangangailangan para sa pagsisisi at ang pangako ng paghatol ng Diyos sa mga tumatanggi sa kaniyang mga turo. Ang paglalarawan ng mga hayop sa parang at mga hayop sa kagubatan ay nagsisilbing pagbibigay diin sa kalubhaan ng sitwasyon at ang pagkaapurahan ng panawagan na manumbalik sa Diyos. Kung ating maaalala, itong mga nakalipas na mga talata dito sa chapter 56 ay pawang nananawagan na lumapit sa Panginoon. At yun nga, ang isa sa tumugon ay yung mga yunuko, yung mga bating. Ayan. At nagpapakita po ito ng itong talatang pinag-uusapan natin ay nagpapakita ng paghatol o pagparusa. Medyo malayo yung salitang justification na binabanggit ni Pastor Nanding, kasi pag sinabing justification, ito ay pagpapatawad, no, at paglilinis, no, pagliligtas. Pero ang tema po ng verse 9 ay pagpaparusa. Medyo opposite, ano po? Ayan, so ito po ay paghatol na ibibigay ni Yahweh sa mga tao na sumusuway sa Kaniya. At yan din po ang mangyayari sa ating sitwasyon. At kaya napaka-importante na manampalataya ang bawat isa
at tayo namang mga mananampalataya ay maibahagi ang kaparehong kaligtasan o yung ebanghelyo doon sa ibang tao. Kaya ito'y binabanggit ni Apostol Pablo sa Roma chapter 1 verse 16. Ang sabi niya doon ay hindi natin dapat ikahiya or hindi niya ikinakahiya ang ebanghelyo dahil ito ang kaparaanan ng Diyos upang maligtas ang mga tao. Ang unay mga Hudyo at pangalawa ay ang mga Hintil o sumunod ay ang mga Hintil. Sa mas malawak na kahulugan, ang talatang ito'y maaaring ituring na isang babala sa lahat ng tumalikod sa Diyos at sa kaniyang mga turo. Ito'y isang paalala na may mga kahihinatnan ng ating mga kilos at ang mga pumipiling mamuhay sa pagsuway sa Diyos sa huli ay haharap sa paghatol. Ito po'y paalala na rin sa ating lahat. Maraming pagkakataon or maraming tao sa mundo natin ngayon na tinatalikuran ng Diyos, binabaliwala ang mensahe ng Biblia at minsan ay hinahamak pa. May mga pagkakataon naman na nasa loob na ng church, ng simbahan, pero hindi pa rin pinapakinggan, hindi pa rin sumusunod. So ito po ay sumasakop sa lahat ng uri ng tao, lahat ng edad, babae man o lalaki, bata, kabataan, matanda man. So napaka-importante na magkaroon tayo ng solid na pagsunod, pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Diyos. Yun namang mga kasama natin na alam nating medyo sumusuway, ay tayo ay part natin, no? Bahagi natin na sila ay paalalahanan. Muli ang paggamit ng imahe ng mga hayop sa parang at mga hayop sa kagubatan sa talatang ito ay nagsisilbing pagbibigay diin sa kalubhaan o yung extreme judgment na darating. Sa Biblia, ang mga hayop ay kadalasang ginagamit bilang simbolo ng kasamaan, karahasan at kaguluhan. Ang pagsasama ng mga imahe sa talatang ito ay lalo nagbibigay diin sa kabigatan ng sitwasyon at ang kakilakilabot ng mga kahihinatnan na darating sa mga tumatalikod sa Diyos. Sa buong aklat ni Isaiah, mayroong paulit-ulit na tema ng paghuhukom at pagpapanumbalik. Paulit-ulit na nagbabala ang propeta tungkol sa mga bunga ng kasalanan at nananawagan sa mga tao na magsisi. Gayunpaman, nag-aalok din siya ng pag-asa para sa mga bumabalik sa Diyos at humihingi ng kanyang kapatawaran. Sa ganitong paraan, ang talata ay maaaring ituring na isang panawagan sa pagsisisi na hinihimok ang mga naligaw sa landas ng Diyos na bumalik bago mahuli ang lahat. Yung ating reflection question kagabi ay sinasabi natin doon na malapit nang dumating ang Panginoon, malapit nang mahayag ang kaniyang pagliligtas. Kaya ito'y paalala sa atin na tayo ay huwag nang petik-petik pa, no? Yung terminong ganoon, huwag na tayo magpaisi-isi pa. Siguraduhin ang kaligtasan at siguraduhin na maging bahagi tayo ng pagbabahagi ng ebanghelyo. Wala po itong pinipiling tao. Ang napakahalaga ay kailangan manampalataya. Pero isang bagay na makikita natin dito, gaano man magkasala ang mga tao, pag sila'y lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad, siguradong sila ay patatawarin. Kagaya nga na kagabi ay laging naging example yung yung magnanakaw na nakapako sa krus na wala naman siyang ibang ginawa, nanampalataya lang siya, isinuko niya, ipinagkatiwala niya ang buhay niya sa Panginoong Hesus at agad-agad siya ay ipinangakuan ng Panginoong Hesus na dadalhin niya sa kalangitan o sa pagkakataong yung ginamit yung salitang paraiso. Okay. Again, itong simbolo ng mga hayop na binabanggit dito ay kumakatawan sa puwersa ng kasamaan na po pwedeng gamitin ng Diyos para parusahan ang mga tao.
ang talatang ito ay nagsisilbi uling paalala ng soberanya at hustisya ng Diyos. Yung justice of God na hindi natin alam kung paano niya ipapatupad. Pero ang isang maganda, bago ipatupad ng Diyos ang kaniyang paghatol, ang kaniyang paghusga, ang kanyang kaparusahan, ay napakaraming paalala, tadtad ng paalala para sa mga tao. From Old Testament to the New Testament, the whole Bible. At halos lahat ng church ay ipinipreach, ipinapangaral ang paalalang ito. Kaya wala nang excuse Wala nang pwedeng maidahilan ang sino man na hindi nila alam ang kaligtasan at hindi nila alam yung kapahamakan na gagawin ng Diyos, kasi lahat na nakarinig na siguro lahat ng ebanghelyo. Bagamat mayroon pa ring ilang mga lugar sa ibang dako ng mundo na hindi pa rin naaabot ng ebanghelyo, at yan ay subject for missionary works or outreaches. Dito sa Pilipinas, several years ago, I think 2020, merong 19,000 barangay na hindi pa naaabot ng ebanghelyo or wala pang Christian church, pero posibleng may mga misyonero na pumunta doon. Anong mga uri ng simbahan ang mayroon doon? Pwedeng mga kulto, pwedeng yung mga heretical churches na hindi naman eksaktong nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So, yun po yung missionary work. Kaya lang nagkaroon ng parang survey ang Philippine Council of Evangelical Churches through Philippine Challenge, isang commission na doon, at kasama ang 222 Church Multiplication Network sa gumagawa doon. Kaya lang sa nakalipas na ilang taon, wala nang naging balita kung ano nangyari sa survey. Hindi totally na mobilize, kaya nakakalungkot po ang nangyari na iyon. So, but still, tayong mga mananampalataya, dapat maging laman ng buhay natin yung pagmimisyon, pagpunta sa iba't ibang lugar, pagbabahagi ng ebanghelyo. Kaya hindi pa rin nawawala sa puso ng Touching Lives yung church planting, yung pagpunta sa iba't ibang lugar at pagbabahagi ng ebanghelyo, pagsisimula ng mga simbahan. Medyo nahahadlangan nga lang tayo sa pagkakataong ito dahil sa kakulangan natin ng pinansyal na pangangailangan. Now, habang hindi tayo nakakapunta sa iba't ibang lugar, marami namang way. Itong ating pag-aaral na ito ay pwedeng maging kaparaanan ito. Ipasa natin yung link, yung mga video natin doon sa ibang mga tao na walang simbahan, hindi pa mananampalataya, na meron namang access sa internet para mapakinggan nila. O pwede rin tayong kumilos na mag-share ng gospel sa pamamagitan ng social media para hindi mapahamak ang mga taong ito. Posibleng yung mga kamag-anak natin ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, at pagkaganoon ay siguradong sa impyerno pupunta. Nakakalungkot, nakakaawa. Kaya lang, ang sabi kasi sa Roma chapter 10 ay papaanong mananampalataya ang mga tao kung hindi nila narinig ang ebanghelyo. So, ibig sabihin doon sa 10:17, kinakailangan mayroong magpapahayag, mayroong mga ngaral. Ang mga ngaral po, ulitin ko, hindi lang po mga pastor. Lahat po ng mananampalataya ay mayroong responsibilidad na mangaral, magbahagi ng ebanghelyo. Okay, so nawa po ang bawat isa sa atin ay maging kabahagi ng gawain na ito. Muli, ito ay isang aktibong panawagan, at aktibo na ibig sabihin ay there is a sense of urgency na kailangan gawin mo na, kailangan mangyari na. Kung mayroong mga taong nasa church na tapos lumalabas pa, lumilipat, umaalis dahilan sa pride, sa pamimili o kung ano pa, palagay ko wag na natin silang intindihin. Ang intindihin na lang natin siguro priority
yung mga hindi pa totally nakakapakinig o wala pang kaalaman sa ebanghelyo. Kasi yung mga umaalis na sa church, nakarinig na ng ebanghelyo Medyo namimili na yan at may mga personal biases na yan. Kaya sila lilipat ng simbahan, bahala na sila sa sarili nila. Matitigas ang ulo nila para silang mga Israelita. So palagay ko doon tayo mag-focus sa mga taong totally hindi pa nakarinig ng ebanghelyo. At somehow ay matutugunan natin itong panawagan ng Diyos. Ayan, punta po tayo sa verse 10, no? Ang sabi niya, bulag ang mga pinuno na dapat magpaalala sa mga tao. Wala silang nalalaman, para silang mga asong hindi marunong tumahol. Ang alam lang nila ay magyabang at mangarap. Ang ibig ay laging matulog. No? Ang unang pumasok sa isip ko ay parang yung mga pastor na na hindi nagtuturo ng assurance of salvation, hindi nagtuturo ng theology o ng doctrine, hindi nagtuturo ng gospel. Ang itinuturo ay pawang blessing, pagpapayaman o pag-unlad sa buhay. Napakarami pong ganoon. Nakakaawa naman ang mga taong ito. Kung mayroon pong dapat na ituro sa church, ito'y ebanghelyo. Ito ay yung paglapit, pagkilala sa Panginoong Jesus o sa Panginoong Diyos. Hindi iyong pagpapayaman, hindi iyong pagganda ng buhay. Naku, ang dami kong nakikitang mga post sa Facebook. Lagi na lamang puro ganoon ang laman ng Thanksgiving ay dahil sila ay maganda ang buhay, lumago o kung ano man, puro prosperity. Hindi naman natin kailangan. Bagamat kailangan natin ng pera, kailangan natin ng pag-unlad. Sabi ko nga kanina, kaya hindi tayo makaproceed sa ating gawain na misyon, pagmimisyon, dahil kulang tayo sa pera. Pero ipagkakaloob yan ng Panginoon. Pero hindi naman ibig sabihin, doon na lang tayo magfo-focus sa gawain na tumutukoy sa pera. Mali naman po iyon, no? Yan, yung statement dito, ang alam lang nila'y magyabang at mangarap. Parang, alam mo ba yung magyabang, sa akin pong pananaw, ito'y tumutukoy doon sa mga declaration Yung ikiklaim mo, tapos meron pang word na bago, yung manifestation. Sabi, I manifest that this will happen, this will, ganoon. Wala namang ganoon sa Biblia. No, puro pangarap. Wag na tayong mangarap, gawin na lang natin kung ano ang dapat na gawin. At yun ang panawagan ni Apostol Pablo, ng Biblia, ni Propeti Isaiah, at definitely ng Panginoong Diyos. Ayan. Muli, ang talatang ito'y nagpapahayag ng makapangyarihan at walang kupas na mensahe tungkol sa kahalagahan ng matuwid na pamumuno at mga panganib ng espiritual na kawalang kasiyahan. Nagsisilbi itong paalala sa mga pinuno at tagasunod ng pangangailangan para sa pagbabantay at katapatan sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin sa loob ng komunidad ng pananampalataya. Hinahamon tayo ng talatang ito na suriin ang ating sariling mga saloobin at pagkilos bilang mga pinuno at tagasunod at magsikap para sa isang mas mataas na pakiramdam ng responsibilidad at pananagutan sa ating mga relasyon sa Diyos at sa isa't isa. Mayroon po tayong pananagutan. Mayroon tayong responsibility. Alam na nating lahat na hindi dahil Kristiyano ka na't ligtas ka na, ay magi-enjoy ka na lang at iintayin mo na lang yung dumating ang panahon na kunin ka ng Panginoon. Habang tayo nasa lupa, tayo ligtas, meron po tayong dapat na gawin. At ang pinakauna dito ay ang pagbabahagi ng kaligtasan sa ating mga kaibigan, kaklase, katrabaho, kapitbahay, o kung sino-sino pa. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang akusasyon sa mga spiritual na pinuno na nabigo sa kanilang tungkulin na bantayan at protektahan ang bayan ng Diyos. Kakaugnay ng binabanggit ni Propeta Hosea sa mga pari na hindi nagtuturo, kaya ang mga tao ay napapahamak. At ito po ay larawan ng majority of the
contemporary churches sa kapanahunan ngayon. Maraming simbahan na hindi nagtuturo ng ebanghelyo, hindi nagtuturo ng mga lessons about sin, about redemption, about forgiveness of sin, about repentance. Ayaw na nilang ituro, mas tinuturo nila yung prosperity at blessing. Puro motivational. Nakakalungkot, ano? May mga ganiyang sitwasyon. Kaya po, tayo po ituloy-tuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tuloy-tuloy tayo sa pagpipreach ng mga bagay hinggil sa kaligtasan kasi iyan ang kailangan ng mundo. Iyan ang kailangan ng tao. Ayan. Muli, sa talatang ito ay pinapahayag ang simpleng responsibilidad ng mga pinuno o mga tagapanguna ng bayan, kabilang ang mga pari at propeta. Dito syempre ang binabanggit pari at propeta. Pero sa panahon natin, mga pastor ito at lingkod ng Panginoon at kasama po kayong lahat dito. Tayo pong lahat. Dapat silang maging bantay. Dapat tayong magbantay na sa isang responsableng pagbabantay at paggabay sa mga tao hinggil sa relasyon sa Diyos. Siyempre, ang una nating dapat gawin, yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga yung preaching natin ng huling nakalang 2 linggo is seeking the Lord. So that we can seek, para makita natin ang sarili natin. And then kagabi nga, kahapon, yung kamatayan kasama ni Kristo, dying with Christ. Pag tayo ay namatay kasama si Kristo, kakalimutan natin yung lahat ng anumang comfort sa ating buhay. Sa halip magkakaroon tayo ng puso na may pagmamalasakit sa ibang tao at dadalhin natin sila at sila itutulungan natin na makakilala sa Panginoong Hesus. Gayunpaman sa halip na tuparin, ito yung sitwasyon, sa halip na tuparin ang kanilang mga tungkulin, sila ay naging tiwali at bulag sa moralidad. Naku, nakakalungkot, marami pang mga lingkod ng Panginoon ngayon ay nagugumon sa kasalanan. Ang dami so ang daming mga pastor, si Steve Lawson, yung pinaka-latest natin, si Philip Yancey, yung nabanggit ko kahapon, medyo nakakalungkot dahil bumabagsak sa immoralidad, kasalanan, natatalo. Matatalinong tao po yan, At kung tutuusin, alam nila yung theology, alam yung doctrine. Kaya minsan, alam mo, hindi natin masisi yung ibang pastor. Ang sabi nila, hindi daw sila nagtuturo ng doctrine, ng theology. Kasi nagdi-divide, tapos puro theology nga raw, tapos bumabagsak pa rin naman sa kasalanan. Personal naman pong pananaw yun ng tao, personal na desisyon nyo yung pagbagsak sa kasalanan. Wala naman pong relasyon yung theology, walang relasyon yung doctrine. Ayan. Bagamat siguro merong ilang tao na ginagawang justification yan, ginagawang dahilan para magpatuloy sa pagkakasala dahil sila'y marurunong, Kaya nilang pangatwiranan ang kanilang mga pagkakamali. Pero sa harapan ng Diyos, hindi naman sila po pwedeng mga twiran. Hindi makakalusot sa Diyos ang kanilang mga ginagawang mali. Kaya tayo po'y lumakad sa diretsong daan. Hindi po sa dating daan, hindi sa tuwid na daan, kundi sa daan ng Panginoong Hesus na papunta sa kaluwalhatian. Makipot na daan, sabi sa Matthew 7. Okay, mayroon pa ditong statement na itong mga pinunong ito yung mga pinunong kampante, complacent. Nabagit na naman yung word na complacent. Kampante sa kanilang posisyon at titulo na nagbigay sa kanila ng mataas na pride o pagmamalaki sa sarili. Meron tayong tinatawag na pastor, reverend pastor, bishop, o kung ano-ano pa. Tapos sa dulo ay meron pang PhD o kung ano-ano pang titulo. And yet wala namang ginagawa para sa Panginoon. Nakakaawa naman sila, Okay. Muli, ang talatang ito'y tumutukoy sa isang mas malawak na tema na matatagpuan sa buong Biblia. Ang pagkabigo ng pamumuno. This is a failure of leadership. Itinatampok nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matuwid at makadiyos na mga pinuno na mapagmatsyag sa kanilang tungkulin na pastulin, i-shepherd
at protektahan ang bayan ng Diyos. Doon sa John chapter 10 na tutunan natin doon paano inalagaan ng mabuting pastol ang kaniyang mga tupa. At yan po ang dapat na gawin ng mga lingkod ng Panginoon sa kasalukuyang panahon. Ang talatang ito'y naglalaman din ng tema ng espiritual na kawalang kasiyahan at kawalang pakialam. Ayan. Walang pakialam, basta makinabang lamang, parang gobyerno lang din. Ang mga bantay ay inilarawan bilang mahilig matulog. Nako po. At na nagpapahiwatig na mas inaalala nila ang kanilang sariling kaginhawahan at kapakinabangan kaysa sa kapakanan ng mga dapat nilang bantayan. Kaya sila piniling leader Kaya sila piniling tagapanguna. Nakakalungkot, Ito ay nagsisilbing babala sa lahat ng mga pinuno, kapwa espiritual at sekular, tungkol sa mga panganib ng pagiging kampante at walang pakialam sa mga pangangailangan ng mga nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Kaya ka pinili ng Diyos, kaya tayo itinalaga ng Diyos isang responsibility para pangalagaan natin yung kawan natin, para pangalagaan natin ang mga taong ipinagkatiwala sa atin. Kaya nga po sa totoo lang, ilang beses ko naman nabanggit na sa inyo, kahit mabigat ang sitwasyon, kahit masaktan, kahit mabigatan, mamroblema, tuloy pa rin dapat ang pangangalaga sa simbahan. Actually, yung sitwasyon ko po na ito ngayon, kasalukuyan, hindi po mahirap, hindi po madali. Habang ako'y nagsasalita ay hawak-hawak ko yung dibdib ko at talagang mabigat. Kumikirot po talaga. Pero sige lang, tuloy lang. Sabi ko nga sa inyo, if this is my last breath, I will give it in service of the Lord. Hindi ko naman, yan po talaga kasi wala naman ang ibang pupuntahan ang buhay natin kung hindi maglingkod sa Panginoon. Ayan, pero ako'y naniniwala na hindi pa ito ang katapusan. Okay. Ang imahe ng bulag at mangmang na mga bantay ay kumakatawan sa pagkabigo ng pamumuno na magbigay ng espiritual na patnubay at proteksyon. Ang paghahambing sa mga piping aso na hindi maaaring tumahol. Ayan, ang aso kasi nilikha ng Diyos para tumahol. Pagka nanahimik, abay, di wala siyang kwenta. Kaya mga kapatid, wag po tayo magagalit sa aso pag tahol ng tahol. Kasi yan po ang ministry niya, lang tumahol. Ayan, ay ang ministry nating Kristiyano, magbahagi ng ebanghelyo. Yung hindi nagbabahagi, yun ang ating kagalitan. Okay. Kaya sa bagay, hindi naman pusa si Congressman Barsaga, pero miyaw ng miyaw, ibang usapin naman. Ang imaheng ito ay magiging partikular na makapangyarihan sa isang kultura kung saan ang mga aso ay nakikita bilang tapat at mapagsanggalang na mga hayop. Ayan, very protective po iyang mga aso. Kaya iyan tumatahol. Actually, yung kanilang pagtahol, malayo pa yung tao. Kaya tumatahol ay parang parang nagbibigay na siya ng warning sa mga kasama niyang aso. Paalala, ayan, may dumarating na tao, baka hulihin tayo, baka saktan tayo. It is a sense of warning. Ganon kasisipag, katatalas ang isip, kadedicated ang mga aso. Sana po, sa ganyang aspeto, yung mga tao maging parang aso. O yung mga Kristiyano, naging parang aso. Very committed, nakafocus sa gawain, may dedication. Ayan. Bilang kadagdagan sa konteksto nito, sa kasaysayan at kultura, ang talatang ito ay mayroon ding mas malawak na implikasyon sa teolohiya. Nagsisilbi itong paalala na ang mga pininong espiritual ay pinananatili sa isang mataas na pamantayan ng pananagutan sa harap ng Diyos. Ang mga pinagkatiwalaan ng pangangalaga sa bayan ng Diyos ay may taimtim na responsibilidad na tapat na tuparin, dapat na tuparin ang kanilang tungkulin. At kagaya rin natin, tayong mga mananampalataya, may responsibilidad tayo sa ating komunidad. Hindi ganun kadali, mahirap magbahagi, pero
ang dapat na maging katwiran natin, sumunod man sila't hindi, manampalataya man sila't hindi, ang mahalaga, nagawa natin ang ating responsibilidad sa Panginoon. At yan po ang pinaka-importante sa lahat. Okay, so ito pong dalawang talata na ating napag-aralan, verses 9 and 10, ay tumutukoy sa mangyayaring paghatol sa mga tao. At ang sabi dito ni Propeta Isaiah, bago dumating ang panahon na yan, tayo ay magbahagi ng kaligtasan. Ating kalingain, tangkilikin yung mga taong sumusuway sa Diyos. Huwag na tayong tumulad dito sa mga pinuno na binabanggit dito na mga tamad. Ayan, at hindi gumaganap ng kanilang tungkulin o mga responsibilidad. So, yun po lamang ang laman ng ating talakayan ngayong gabi. Nawa ay natuto ang bawat isa at nawa ay magkaroon ng commitment, ng dedikasyon na magbahagi ng ebanghelyo. Saang lugar man napapunta, anong klase mga tao ang kanilang makaharap. Ayan, so dati naggawa tayo ng mga trucks. Sana ay nakapagbigay tayo ng mga trucks, at pwede pa naman tayong magpagawa uli para makapag-distribute tayo. In fact, sa mga susunod na panahon, yan ang magiging gawain natin sa church. Pag-uusapan po natin, tuloy pa rin naman yung ating sistema, yung EODO. Hindi pa po yan nawawala, hindi pa yan binubura ng Panginoon. So, tuloy-tuloy, saan mang lugar tayo makarating. Okay, salamat po mga kapatid sa inyong pagsama. Biyaya ng Panginoon ay nakatapos tayo sa ating aralin sa gabing ito. Bukas po itutuloy natin. I think dalawang huling talata, verses 11 and 12 yata ang ating tatalakayin bukas. Tama, hanggang 12 verses lamang itong chapter 56. Okay, so salamat pong muli sa inyong lahat. Tayo po ay magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Muli po, Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito, sa biyaya ng karunungan, ng kalakasan ng katawan na pinagkaloob mo sa amin. Salamat dahil natapos ang gawain ngayong gabi. Hindi po kami nahadlangan ng anumang kabigatan. At salamat sa aralin, sa karunungan na pinagkaloob mo sa amin. Patuloy kong dalangin naman ang bawat isa nga pong nakapakinig nito at makakapakinig pa ay magkaroon ng dedikasyon ng puso na gumanap sa gawain pong ito, maglingkod, magbahagi ng ebanghelyo sa iba't ibang tao saan mang lugar. Salamat po dakilang Diyos, patnubayan na po kaming lahat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so salamat pong muli sa inyong lahat. Pastor Claude, Pastor Nanding, Nanay Gertrudes, Ate Alma, sa inyo pong pamilya dyan, Sir Irene, si Brother Edgar ay naandyan na medyo alam ko ay hindi rin maganda ang pakiramdam. Siyempre si Pastor Michael, naway maayos ang inyong kalalagayan dyan sa Mindoro. Sino pa ba yung hindi ko nabanggit? Siyempre si Kuya Bob, nandun sa Quezon City. Ayan. At kung sino pa po yung naka-join na hindi ko nabanggit, hindi nag-appear ang pangalan dito. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone. To God be the glory. Patuloy po tayong manalangin sa kalalagayan ng bawat isa. God bless po.